mahaba itong naging pahayag ng lokal na pamahalaan or local officials dyan po sa Tacloban sa panggigipit talaga sa kalayaan po ng pamamahayag. Biruin mo, andun sila para i-judge yung mismong magiging rally as blasphemous. Exactly. No? Wala. I mean, for what reason? No? Wala naman talaga tayong nakikitang rason except yun naman punto mo, na talagang ito'y paniniw. It's a deliberate effort to stifle dissent. It's a deliberate effort to shut out legitimate concerns of the Filipino people. And it so happened that former President Rodrigo Duterte is still the most trusted official, even though he's no longer president. So for us, for him to carry our voice, siya lang naman talaga ang talagang trusted by most Filipinos to speak for us. So yun ang kinatatakot nila. So ang ibig sabihin dito ng isang political blogger analyst si FPRRD daw ang pinaka-trusted at ayun nga pinagkakatiwalaan na pangulo kung kaya't maraming nakikilahok at buong pusong sumusuporta at pumupunta dito nga sa mga ginaganap ng Maisog Rally. Bali ang pinaka-topic nila dito is yung maraming nangyayaring hassle at sabihin na natin panggigipit malamang sa malamang naman talaga ay may nagplano at merong talagang gustong humadlang sa Maisog Rally dahil alin lang pagpipilian mo dyan merong sinasabing katotohanan na gustong pigilan. Bakit sila kinakabahan dito sa mga Maisog Rally? Dahil kung wala naman, bakit ganito kaapektado at ganito parang kabado ang gobyerno ni PBBM? Yan lang yun So pakinggan pa natin. To be quite honest, at least that's what I think. Some people on the other side would think otherwise. At itong public assembly na ito, parang parte ito sa public assembly, di ba? Kung pagbabatayan natin ang Batas Pambansa 880, sinasabi dito at nakita rin naman natin kung ano yung Maisog Rally sa Davao, sa Tagum, dito sa Cebu, pati dun sa Negros. Public assembly, sabi dito sa batas, means any rally, demonstration, march, parade, procession, or any other form of mass or concerted action held in a public place for the purpose of presenting a lawful cause. Di ba may lawful cause naman yun, yung Maisog Rally. Or expressing an opinion to the general public on any particular issue. Di ba? Ngayon nga kung nakita nyo dito sa social media, madaming nag-post nung nakaraan. Yung headlangan nila at nagligay nga sila ng maraming truck. Kahit anong rally naman nila nagkakaaberya. Bali, yun nga tinatalakay nila dito kung bakit nagkakaroon ng ganyan. Dahil alam nila merong katotohanan at merong malaking punto itong mga sinasabi dito o nilalaman ng Maisog Rally. So tuloy pa natin. Magandang talakayan to kaya sana napapanood at sinasapuso nyo, talagang ina-analyze nyo yung mga sinasabi nila kasi naman talaga hindi yan hahadlangan, hindi yan gagawa ng aberya kung walang katotohanan yung mga sinasabi dito. So tuloy natin. Apps pa nga yung nila, transparency, accountability, peace, security. Dagdag pa rito, or protesting or influencing any state affairs, whether political, economic, or social, or petitioning the government for redress of grievances. Di ba pasok na pasok ito dito sa mga ginagawang Maisog Rally? Exactly. So talagang sabi ko na kanina, if you compare the current protests, farmers' protests in Europe
as against the Maisog rallies. Wala sa kalingkingan yung pinagagawa ng mga European farmers. Imagine, dadalhin mo yung nakahilera yung mga tractors, minsan sinusunog pa nila yung kung ano, tapos yung isa pa nga, binomba ng cow manure, dumi ng baka, yung parliament building nila. But, you know, it's part of the most basic right of each citizen, whether it's in Europe or in the Philippines, to vent out legitimate concerns. So, I really cannot understand. And in fact, what they are doing now, yung ibang tao, yung ibang Pilipino, during the first or second Maisog rally, medyo walang pake. Ganyan naman talaga yung Pilipino. But parang nag-backfire kasi sa kanila because when Tagum happened, and the suspension of Governor Humay, the Bustos happened, the Bustos Maisog rally happened, and then the suspension of Cagayan Governor Mamba, doon na awaken yung mga tao, yung curiosity, so doon yun ang nagpa-snowball ng Maisog sympathizers, no? Doon parang na-curioso yung mga tao, and they listen. Ito. Tsaka yung mga bali-balita nga ngayon, no, sinasabi din at may punto na kaya nangyayari yan ay alam naman natin ang mga Duterte ay nasa Davao. So parang ang siste, kaya ginagawa nila yung mga ganyang pangbubuladas, ano sa Davao, dahil nga daw pinapaluhod na nila yung mga nakadikit kay Duterte at parang inaano nila sinisistema na talaga nila para mahirapan yung mga Duterte lalo doon sa lugar nila. So parang ganyan, lalo yung mga sumusuporta kay FPRRD. Baka ayan yung sunod na tawag dito sistemahin. Wag naman sana kasi alam naman natin simulat sa pool kahit wala na sa posisyon si FPRRD, marami talagang naniniwala sa kanya at nagtitiwala. So tuloy natin. Viewed videos of the previous Maisog rallies, read the posts, read the PRRD statements, even Buster's statements. So kaya yun ang nangyari. Instead na mapababa nila yung for lack of a better term, yung tension or yung emotion ng mga Pilipino, ang nangyari is parang they're adding they're fanning the flames, kumbaga. Kaya nagkaroon ng traction yung Maisog group and rallies that has even now gained even more traction dun sa overseas. And yung lagay doon sa mga truck na yon, kumbaga ang konklusyon ng taong bayan, kagaya doon sa sa nakalipas sa Dumaguete na may ganyan din na ginawa. Tingin nyo, nagkataon lang talaga? Kumbaga, meron bang porsyento na pwedeng pagdudahan natin na nagkataon lang yan, hindi yan sinadya? Pwede ba may puwang ba na dyan? Or Papanguna ko na to. Para sa akin, kung liligan mo ng percent to, no? Accurate siya na na meron talagang umaano dito, nagpa-plan para mangyari yan. Kasi kitang-kita nyo naman, no? Kitang-kita nyo man, what a coincidence. What a coincidence yan. talagang makukonclude agad natin na sinadya yan kasi tingnan mo yung pagkakalagay doon sa mga truck na yun. Sinadya. Excuse me, kaya Anwar, and I actually made a satirical post about it na yung nag-order ng arrangement na yun ng mga trucks parang may ROTC experience kasi parang one arm's length yung mga trucks parang talagang plinano, deliberate, tapos minamaximize yung space na so I mean
who's to say na sinadya, who's to say na hindi sinadya. But if you just look at the optics, you look at what's happened, and then you compare it with previous Maisog rallies and what happened then, talagang, you know, you will, the events will eventually point to the conclusion na there's a hand na sinadya talaga na ganito ang mangyayari. Kung babasahin din natin yung batas, lalo na particular dito sa Freedom Park, kumbaga obligado nga lahat ng mga bayan, syudad, Tama. probinsya na magkaroon ng Freedom Park. Ang sinasabi dito, pwede namang pagsagawaan kahit hindi, kumbaga diretso, hindi na kailangan na magpaalam pa anytime. Nakikita mo rin na pwede rin bang ma-question, well, kumbaga kasi ginamit ito for private use. Dapat nga public yung gumagamit ng ano na yan at hindi sila makapagbigay ng kahit isang araw man lang. Parang kagaya dun sa Dumaguete na hindi makapag giveaway. Exactly. I don't know kung ano yung designation ng RTR, no, yung Remedios T. Romualdez Plaza, if it's Freedom Park na yun eh. Freedom Park daw. Oo, na naging Freedom Parking Lot. Opo. So, Akala nila hindi yan naiipon sa utak ng mga Pilipino. Akala ng mga nagpaplano dyan na hindi yan napapansin ng mga kababayan natin Pilipino. Maaaring yung iba nakikiramdam lang o nagmamasid-masid lang, pero pag yan sabay-sabay sumabog, lahat yan sisigaw, lahat yan magsasalita. Kasi kitang-kita eh. Kitang-kita, hindi mga tanga yung mga Pilipino para hindi mapansin yan. At hindi yan coincidence ng sabay-sabay para mapurnada ng ganyan, no. Tapos may pang naalis pa sa pwesto. Eto nga, may naalis na nung nakaraan. Kahapon yata sa Bohol, no. Mga opisyal dyan. So, alam ng mga Pilipino. Alam ng mga Pilipino yan. yes, no? Hindi naman talaga kailangan ng permit, no? Kasi it's a Freedom Park, no? That's number one, no? Kung di pwede sa Freedom Park, Tsaka yun nga yung kinakatuwa din ng ibang mga kababayan natin. Freedom Park, kumbaga pampubliko. Tapos nagkaroon ng ganyan, no? Nagkaroon ng mga iba't ibang mga dahilan na alam naman natin kahit bata, kahit grade 6, magigets siya na na mayroong nananamantala dyan eh. So bakit nga ganun? Talagang alam na this. ibang designated public location, talagang hihingi ng permit from the mayor and actually parang sa chief of police din ata, no? Pero sa private location or a private venue, hindi na kailangan yung permit, no? All they need for the organizers is to send a letter of like an information telling the local government at the police na may rally na magaganap dito sa ganitong araw, sa ganitong oras na private, no? But, you know, going back to the RTR Plaza, actually parang there was an interview from the organizers na I saw on Facebook na parang, yun nga, the local government of Tacloban was actually informed already, no? Na may mga magaganap na may isang rally nga dyan. So, if you really are, if kung ikaw na taga na LGU or mayor, even mayor ng Tacloban, medyo alam mo na may rallying mangyayari and it's illegitimate assembly, peaceful assembly, then it behooves upon you. No? In fact, it's your moral obligation to clear Tama. and prepare Tama yun, tama. that area. Di ba? But we didn't see that. No? In fact, ginawa ng freedom parking lot. So, therefore, the conclusion is na hindi talaga nila ayaw talaga nila ng may isang rally dyan. Mhm. And kung patuloy po ito na may signs, palatandaan ng panggigipit, ito po ba ay pogi points sa administration, sa tansya po ninyo? Or mas Hindi. lalo lang aalab yung pagpapahayag ng suporta
dito sa mga nasa likod ng maisog? Well, as I've said kanina, no, Admar, no, yung ginagawa nila, as I told you kanina, the first two Maisog Rally, yung majority of the Filipinos, kiber lang, no, walang pakialam, no. But then, yung pag ano sa pinahirapan yung Tagum, tapos na yung Bustos, tapos yung Dumaguete, yun ang naging mitya na mas maraming Pilipino na ngayon na parang making a conscious effort to either attend or watch every Maisog Rally. Now, going back to your question, if it is giving any boogie points, it's not giving any boogie points to the BBM administration. In fact, it is giving more boogie points to the Maisog personalities. So, Magiging curious talaga eh. Kahit sinong mga kababayan natin, magiging curious na, teka, bakit parang laging ginaganon? Laging parang may aberya. Sino yung nasa likod niyan? Parang ganun maisip ng mga tao eh. Bakit ginaganito yung yung maisog? Samantala kung, syempre, i-research nila yan. Bawat maisog na rally, tsaka balita. So, napapansin ng mga Pilipino na, teka, bakit ganito? Bakit anong ginagawa sa kanila? Bakit sila ginaganyan? Siguro may punto ang sinasabi nila. May punto ang sinasabi nila at may katotohanan kaya ginaganyan sila kasi kung wala namang sense yung sinasabi ng bawat nagsasalita dito sa maisog at yung pinaglalaban ng maisog, bakit sila gaganyanin kung nonsense lang pala? So, diyan talaga magigising ang mga Pilipino. Sabay-sabayan magigising dahil nga kitang-kita. Tuloy natin. and if they continue on this track, and if they continue with this kind of panggigipit, no? I think there will come a time na yun na nga, yung groundswell of dissent will eventually, reach a point na, parang critical mass, no? A point of no return. I don't know. I'm not going to speculate what will happen, but history teaches us that. No? Opo. Yung mga Sa panahon po ng Pinoy administration at Duterte administration, kahit nung kay PGMA, yung mga oposisyon ay rinig na rinig natin. Rinig na rinig mo, rinig na rinig nila. Wala kang makita o maramdaman siguro na exerted efforts na patatahimikin sila. No, lalo na sa panahon ni PRRD na alam naman natin ang masyado lang maingay dito is itong mga makakaliwa at yung mga dilawan na Ocho Diretso Inidoro yung kanilang mga pambato, no, during that time hindi sila nakapwesto. Napakaingay nila pero wala talaga yung talagang gumawa ng hakbang na para patahimikin sila dahil si Pangulong Rodrigo Duterte lagi nang inuulit na nasa demokrasya tayo, okay lang yan, pasalitain. In fact, kahit na nga yung sa media, di ba? Panay na lang ang banat, paulit-ulit na lang sinasagot niya. in front of the president. Oo. Parang ang dating parang soma total, parang mga whistleblower na pinapatahimik. Parang ganun eh. Alam naman natin yung mga whistleblower, parang mga witness yan sa mga nangyayari. So nagsasalita sila ng katotohanan, pinapatahimik sila o ginagawa ng ikakabulilyaso nila. So parang ganyan lang din yung lumalabas dyan eh. So ang point dyan, ang bottom line dyan is malaking katanungan sa utak ng mga Pilipino na bakit ginaganyan yung mga nagsasalita dyan. Lalo na sa sobrang daming tagahanga ng mga taga-suporta ng mga Duterte, lalo kay FPRRD. Takan-taka na sila dyan kung bakit talaga nangyayari yung mga ganyan. Kaya ang tanong ko, sa administrasyon ba ngayon, wala bang kapuna-puna na to the point na wala nang mag-o-oppose sa kanya? Kasi nga, kung papakinggan mo, minus mo yung SMNI, meron bang
parang channel, media na pumupuna direkta talaga sa ating pamahalaan dahil sa, uy, parang mali itong polisiya ninyo, uy, parang mali itong hakbang ninyo. Sa nakikita mo ba sa unang 2 taon ng Marcos administration, wala bang kapuna-puna na talagang to the point na wala nang magiging opposition? Admar and MJ, no? You've been in media for quite some time, no? And in fact, this is what I've been saying in my posts, no? This administration seems to be controlling all the mainstream media, no? Wala na talagang pumupuna from the mainstream media. And in fact, mainstream media and our broadsheets now, my apologies for saying this, no, have become propaganda outfits, no, especially on with what's happening on the West Philippine Sea. Case in point, yung Paano, linawin lang natin sa may West Philippine Sea. Yung sa West Philippine Sea na yan, ang ano lang naman natin dyan is huwag maging, yung issue sa West Philippine Sea, yon against ako doon sa government nila kung ano ang ginagawa nilang pambubuli sa mga Pilipino. Pero dito sa isang issue na kay Guo, na nadadami na pati ibang negosyanteng Chinese dito na wala namang ginagawang masama, parang nabubuli na silang lahat na kapag sinabing Chinese, parang bad image na agad sa kanila. So baka mabuli pa yung iba. So magkaiba kasi yun magkaiba yung issue na yon sa may issue sa West Philippine Sea na government nila mismo yung gumagawa ng hakbang para maging ganun nga mangyari sa mga mangingisda natin at sa mga Coast Guard. Gusto ko yung attitude ng mga tao, ng mga nagiging negosyante dito na pupuntang Chinese para negosyo lang. Ayoko lang yung pamamahala o yung gobyerno nila na may ginagawang ganyan. So, yun, malinaw yun So, wala naman kasi silang ibang ginagawa kundi yung issue dyan na yan. Pinatatakip nga nila yun, yung issue kay Guo. Tapos na ang piyesta, pero sa kanila piyesta pa rin. Pinagpipiestahan pa rin nila si Mayor Alice Guo. So, yun lang yun. Tuloy natin. mga biggest newspapers natin, after the second humanitarian mission, quote-unquote, of the Atenito Coalition in the West Philippine Sea, no? The following day, iisa yung headline. Yung sa Philippine Star, sa GMA, sa ABS, sa Inquirer, ata yun. I think Bulletin did not carry it. But iisa yung headline. Ano yung headline? Ang headline doon is this: Atin ito advance party breach China naval blockade. Pareho yan. No? So that alone is clear evidence na wala na talagang true independent media, no? At least sa mainstream media ngayon, no? Lalo na yung mga political pundits na traditionally ay mga anti-Marcos talaga. I mean, you look at ABS-CBN, you look at all those anchors na, kung makatira kay Bongbong Marcos doon, parang everyone seems to me, I'm so sorry to say this, but everyone's from the media, from the mainstream media, seems to be sleeping with the devil. The devil being BBM and his administration. I'm not saying he's a real devil. I mean, devil for the metaphorical sense. Either way, Hindi sila kinakabahan sa posibleng pagsabay-sabay na paggising ng mga tao sa ginagawa nila, no. Pero actually makikita mo na kinakabahan sila Bakit sila kinakabahan? Sa ginagawa nila na yan na pangbubusal at pagpapatahimik sa mga media at dito nga sa Maisog Rally na binubulilyaso nila, isa yang sign na kabado na sila, kinakabahan sila. Dahil hindi nila gaganuin niya kung wala lang kung hindi big deal sa kanila yan Big deal sa kanila yan, pero dinadaan nila sa simpleng galaw nila na
parang hindi mo sila makikitaan na sila yung gumagawa. Pero sa loob-loob ng mga nasa gobyerno ni PBBM na yan, mga kabado na yan. So, yun. Pero sir, naisin lang po namin na magtagal pa ang ating talakayan pero tayo, bilhin tayo sa oras. Sir, ano po ang mensahe ninyo sa taong bayan, lalo na po yung medyo nag-aalangan pa sa mga konsepto po ng maisog rallies at ano po ang advice po ninyo sa mga mainit ang ulo ngayong gabing ito? Yung mga prime movers ng Maisog Rally, no, keep going. We are here to support you even though not physically. We are here to amplify the message through our ito sa munting page ko at yung iba naman na may malalaking following. No? So keep it up. So yun, napakinggan nyo naman. Sobrang ganda ng discussion. Talagang mag-gets mo yung mga nangyayari. So, kahit ngayon mo palang mapanood yan, o kahit sinusubaybayan mo yung mga nangyayari, talagang kita-kita mo na iyan at iyan ang mga nangyayari at meron talagang malaking tsansa na tama lahat ng mga nakikita nila at nararamdaman nila na parang ginigipit sila at binubusalan. Samantalang napakapayapa ng kanilang sinasagawang maisog rally. So, subaybayan natin yan, suportahan natin dahil malaking punto at merong kasaysayan. Para sa bayan yan para sa bayan natin sa Pilipinas. Kasi imagine nyo, dito sa nagdaang 2 taon ni PBBM, kung patuloy na patuloy yung pagpalpak na ganyan at may nangyayaring pambubusal na ganyan, pagpapatahimik sa mga nagsasalita, imagine nyo, madadagdagan pa ng 2 taon at 2 taon pa. So, 6 years. So, sa 2 taon pa nga lang, nagkakaroon na ng ganyan. What if kung tumagal pa ulit ng 4 na taon pa yan at 6 na taon at hahabaan pa daw nila yan, no? Kaya sa charter change. So, ngayon pa lang, may imagine nyo na kung anong mangyayari sa atin, lalo sa mga kababayan nating may hirap. So, yun lang, Kabataan TV. Kung nagustuhan nyo yung reaction video natin na yon dito nga sa talakayan sa Maisog Rally at kung anong nangyayari sa Pilipinas, like, share, follow KBTN, think and analyze. Let's go.